Russian President Vladimir Putin is set to visit Mongolia, a member of the International Criminal Court, despite an arrest warrant for his alleged war crimes. As Putin prepares to step onto Mongolian soil, the world is holding its breath. What happens next could change everything. Kumusta mga kasaliksik? Ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na maglabas ng warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin ay isang makasaysayang hakbang na nagmula sa matinding pagsisiyasat at international pressure. Bagaman hindi miyembro ng ICC ang Russia, nakakuha ng jurisdiction ng korte upang magsagawa ng investigasyon sa mga krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan na naganap sa teritoryo ng Ukraine. Ito ay naging posible matapos nabigyan ng gobyerno ng Ukraine noong 2015 ang ICC ng kapangyarihang imbestigahan ng mga krimeng ginawa ng mga puwersa ng Russia sa kanilang teritoryo, lalo na pagkatapos ng pagsakop sa Crimea. Noong Pebrero 2022, matapos magsimula ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine, agad na binuksan ni ICC Prosecutor Karim Khan ang investigasyon na nagresulta sa pinakamalaking investigative team na itinayo ng ICC sa suporta nga ng gobyerno ng Ukraine at iba't ibang European nations. Napatunayan ng investigasyon na libo-libong mga bata mula sa mga nasasakop na bahagi ng Ukraine ang persahang inilipat sa Russia. Ang mga batang ito, karamihan ay napunta sa mga orphanage o adoptive families, ay isinailalim sa tinatawag na re-education na isang paraan upang mapanatili ang kontrol ng Russia sa kanilang mga nasasakupang mga tao. Ang pagkakasangkot ni Putin at ng kanyang Children's Rights Commissioner si Maria Lvova-Belova sa ilegal na deportasyon ng mga bata ay nagbunga ng kasong war crimes laban sa kanila. Ang ganitong uri ng deportasyon ay tinuturing na isang mabigat na krimen sa ilalim ng international law at ang patuloy na paglabag na ito ay nag-udyok sa ICC na agarang kumilos. Bukod pa rito, ang pagtutok ng ICC sa isyong ito ay nagpapakita na may sapat na ebidensya upang ipakita ang direktang pagkakasangkot ni Putin sa mga krimen na maaaring maging daan para sa posibleng pag-usig sa kanya sa hinaharap. Sa kabila ng katotohanan na malaki ang naging resulta o implikasyon ng mga warrant of arrest na ito sa international scene, tulad ng paghadlang kay Putin sa mga biyaheng pang-internasyonal, kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng Russia na malapit sa kanya, kaunti lamang ang epekto nito sa loob ng Russia, kung saan kontrolado ng gobyerno ang media at patuloy na binabansagan ang ICC bilang isang corrupt, opportunistic justice system na ginagamit lamang ng mga bansa sa kanluran. Arrest me if you can. Matapos ilabas ng International Crime Court o ICC ang warrant of arrest laban kay Vladimir Putin, agad na naging baksa ito ng matinding diskusyon, hindi lamang sa larangan ng international law, kundi pati na rin sa politika at media. Sa harap ng mga akusasyon, tila hindi nagpatinag si Putin. Sa halip, ang Kremlin ay nagpakita ng isang matibay na front. Tinawag ang desisyon ng ICC na isang rotten political show o isang nabubulok na pagtatanghal lamang, at inakusahan itong bahagi ng mas malawak na kampanya ng kanluran o ng Amerika upang pabagsakin ng pamahalaang Ruso. Itinanggi ng Russia ang lahat ng akusasyon at iginiit na hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Isa sa mga pinakamatinding reaksyon ni Putin ay ang direktang pag-atake sa kredibilidad ng ICC, kung saan iginiit niya na ang korte ay ginagamit lamang bilang isang sandata ng kanluran o ng Amerika upang pahirapan ng mga bansa na hindi sumusunod sa kanilang agenda. Sa kanilang opisyal na pahayagan, ang Rossiyskaya Gazeta, idiniin nila na ang ICC ay walang karapatan na litisin ang isang sitting head of state o isang presidente, at inahalin tulad pa ito sa mga pagtatangkang sinasabing imperialistiko ng mga bansa sa kanluran. Hindi rin nagpaawat si Putin sa pagpapakita ng tapang sa kanyang pampublikong mga talumpati. Sa kabila ng nagbabadyang legal na kaso laban sa kanya,
patuloy niyang isinulong ang kanyang mga plano at proyekto na tila ba walang nagbago. Sa mga pampublikong okasyon, makikita siyang nagpapakita ng kumpiyansa at ang kanyang administrasyon ay patuloy sa kanilang mga advokasya na ipakita sa mundo na sila'y hindi mapapasuko ng anumang pagsubok, maging ito man ay mula sa ICC o sa mga kaalyado nitong bansa. Subalit sa likod ng malakas na front na ito, may mga senyales ng mas malalim na epekto ang desisyon ng ICC. Sa loob ng Russia, nagkakaroon na kasi ng mabulong-bulungan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao na nasa paligid at malapit kay Putin ay nagsisimula ng mag-alala. Ang posibilidad kasi na maapektuhan ang kanilang mga personal na kalayaan tulad ng paglalakbay o paglipad papunta sa ibang bansa ay nagiging mas malinaw habang lumalawak ang epekto ng mga international sanctions at warrant laban kay Putin. Hindi nga lamang si Putin ang target ng ICC. May mga usap-usapan na maaaring isunod na rin ang ilan sa kanyang pinakamalalapit na mga tauhan tulad nina Sergey Lavrov at mga lider ng militar na sangkot sa digmaan sa Ukraine. Habang nagiging mas mahigpit ang pangingilag ng mga lider ng ibang bansa na makipagkita kay Putin, lalo na sa mga signatory ng Rome Statute, hindi may iwasang mag-isip ang mga kasamahan niya kung hanggang kailan sila magiging ligtas sa pagkakahuli. Ang ganitong mga sitwasyon ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa kanyang inner circle, lalo na kung patuloy na madarama ang pagtaas ng pressure mula sa international community. Sa lahat ng ito, malinaw na ang desisyon ng ICC ay hindi lamang isang legal na hakbang. Ito rin ay isang malaking suntok sa politika at moralidad ni Putin sa mata ng pandaigdigang komunidad. Kung paano ito uusbong sa mga susunod na buwan ay magiging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan na walang duda ay susubaybayan ng buong mundo. Ang nalalapit na pagbisita ni Vladimir Putin sa Mongolia, isang miyembro ng International Criminal Court na bansa, ay nagdulot ng malaking usapan sa pandaigdigang politika. Ang pagbisita na ito, na nakatakdang maganap sa Setyembre 3, 2024, ay magiging unang pagkakataon na dadalaw si Putin sa isang bansang kasapi ng ICC matapos na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya noong Marso 2023. Ang Mongolia, na ratipikado ang Rome Statute noong 2003, ay may obligasyong ipatupad ang nasabing warrant na naglalagay kay Putin sa isang delikadong sitwasyon. Sa kabila ng potensyal na panganib na ito, tila hindi alintana ng Kremlin ang mga posibleng epekto ng pagbisita ni Putin. Ayon sa mga opisyal ng Russia, wala silang nakikitang dahilan para mag-alala na nagpapakita ng kanilang kumpiyansa na hindi dadakpin si Putin sa Mongolia. Subalit malinaw na ang pagpunta ni Putin sa Mongolia ay sinusubaybayan ng buong mundo, lalo na ng mga bansang nagsusulong ng katarungan para sa mga biktima ng digmaan sa Ukraine. Samantala, ang Ukraine naman, na pangunahing naglalantad ng mga krimen ni Putin sa international stage, ay nagpahayag ng kanilang matinding panawagan sa Mongolia na tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng ICC. Ayon sa kanilang pahayag, umaasa sila na ang pamahalaan ng Mongolia ay kikilos ayon sa batas ng international at aarestuhin si Putin, isang pinuno na kanilang itinuturing na war criminal. Ang ganitong pahayag mula sa Ukraine ay naglalayong palakasin ang pandaigdigang suporta sa pagsulong ng katarungan para sa mga biktima ng digmaan. Ang nasabing pagbisita ni Putin ay hindi lamang isang simpleng diplomatic event, kundi isang pagsubok sa determinasyon ng mga miyembro ng ICC na ipatupad ang mga prinsipyo ng international law. Maraming bansang nagbabantay sa magiging aksyon ng Mongolia na maaaring magtakda sa mga susunod na mangyayari para sa hinaharap na pagbisita ni Putin sa iba pang miyembro ng ICC. Sa kabuuan, ang pagbisita ni Putin sa Mongolia ay nagiging isang makulay na eksena sa larangan ng pandaigdigang politika, puno ng mga posibilidad na magpapabago sa takbo ng mga susunod na kaganapan. Ang tanong ng marami ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Magiging tapat ba ang Mongolia sa kanilang obligasyon o pipiliin na lang isang tabi ang kanilang pananagutan para sa mas malalim na political considerations? Kaya naman yan ang aabangan sa mga susunod na kabanata sa patuloy na drama na ito sa pandaigdigang entablado.
Ang pagbisita ni Vladimir Putin sa Mongolia sa kabila ng warrant of arrest ay nagdulot ng malaking tanong. Bakit nga ba hindi kayang arestuin ng Mongolia si Putin? Una, mahalaga ang papel ng Russia sa enerhiya ng Mongolia. Mahigit 75% ng petroleum products na ginagamit sa Mongolia ay galing sa Russia at ang bansa ay labis na umaasa sa supply na ito para sa kanilang transportasyon at industriyang nakabatay sa mineral. Ang kanilang ekonomiya ay higit na nakadepende sa mga mineral tulad ng carbon at tanso na ine-export sa China. Ngunit, ang pagtransport ng mga ito ay nangangailangan ng gasolina na nanggagaling nga mula sa Russia. Dahil dito, ang pagpapatuloy ng kanilang relasyon sa Russia ay critical para sa kanilang pambansang interes at seguridad. Pangalawa, ang geopolitical na posisyon ng Mongolia na nakapagitna sa dalawang higanteng bansang Russia at China ay nagiiwan sa kanila ng limitadong pagpipilian. Ang Mongolia ay isang maliit na bansa lamang na kailangang balansin ang kanilang relasyon sa dalawang makapangyarihang kapitbahay nila. Bagaman miyembro sila ng ICC, ang pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Putin ay magdudulot ng malaking panganib sa kanilang seguridad at ekonomiya. Ang anumang hakbang na maglalagay sa kanilang relasyon sa Russia sa alanganin ay maaaring magresulta sa malalaking ekonomikal at diplomatikong problema. Pangatlo, ang Mongolia ay tila ba naglalakad sa isang delikadong linya ng diplomasya kung saan kinakailangan nilang panatilihin ang magandang ugnayan sa parehong Russia at China habang sinusubukang magpatuloy bilang isang demokratikong bansa. Ang pag-aresto kay Putin ay isang hakbang na maaaring sumira sa kanilang ugnayan sa Russia na may malalim na implikasyon hindi lamang sa kanilang ekonomiya kundi pati na rin sa kanilang posisyon sa rehiyon. Dahil sa mga ito, bagaman may mga obligasyon ng Mongolia bilang miyembro ng ICC, praktikal na hindi nila kayang arestuin si Putin. Sa halip, malamang na itutuloy nila ang kanilang ugnayang diplomatiko sa Russia upang mapanatili ang kanilang pambansang interes at seguridad kahit pa ito ay magdulot ng pagkadismaya sa internasyonal na komunidad. Ang nalalapit na pagbisitang ito ni Putin ay hindi lamang isang simpleng diplomatic engagement. Ito kasi ay isang hakbang na magpapatindi lamang sa tensyon sa buong mundo, lalo na sa konteksto ng umiigting na labanan sa Ukraine. Ang pagbisitang ito ay magbubukas ng bagong kabanata sa internasyonal na politika kung saan ang mga desisyon ng mga ICC member states ay magkakaroon ng malawak na implikasyon sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Para sa mga ICC member tulad ng Mongolia, ang kanilang mga aksyon sa pagharap sa pagbisita ni Putin ay magiging indikasyon ng kanilang posisyon sa lumalalang sitwasyon sa Ukraine. Ang Mongolia, tulad ng ibang mga bansa sa rehiyon, ay nasa delikadong posisyon kung saan kailangan nilang balansehin ang kanilang diplomatikong relasyon sa Russia at ang kanilang obligasyon sa ilalim ng Rome Statute. Ang kabiguan ng Mongolia na arestuin si Putin ay magbibigay ng senyales na ang kanilang ugnayan sa Russia ay higit na mahalaga kaysa sa kanilang pangako sa internasyonal na batas. At para nga sa isang mas malawak na konteksto, ang pagbisita ni Putin sa Mongolia ay maaaring magdulot ng domino effect sa iba pang mga miyembro ng ICC. Kung ang Mongolia, isang bansang maliit at labis na umaasa sa enerhiya mula sa Russia, ay hindi gagampanan ng kanilang obligasyon, ito ay maaaring magsilbing halimbawa sa ibang mga bansa na nasa parehong sitwasyon. Ito ay magpapalakas ng argumento na ang ICC, kahit isang mahalagang institusyon, ay wala namang sapat na kakayahan na ipatupad ang mga warrant nito kapag ang mga pambansang interes ay nakataya. Sa kabilang banda, ang pagbisita na ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng pressure sa ibang mga bansa na miyembro ng ICC, partikular na sa mga bansang may mas malakas na posisyon sa geopolitics. Ang mga bansang ito ay maaaring mapilitang gumawa ng mas malakas na aksyon upang patunayan ang kanilang pangako sa internasyonal na hustisya. Kung hindi, maaari silang makaranas ng matinding kritisismo mula sa pandaigdigang komunidad at sa mga bansa tulad ng Ukraine na naghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng digmaan. Ang tumitinding labanan sa Ukraine ay naglalagay ng karagdagang pressure sa mga bansa tulad ng Mongolia. Ang patuloy na pagkakaroon ng suporta mula sa Russia sa anyo ng enerhiya at iba pang mga ekonomiyang kalakal ay nagiging mahalagang aspeto ng kanilang survival sa kanilang bansa.
Ngunit sa parehong oras, ang kanilang kakulangan sa aksyon ay maaaring magresulta sa kanilang pagkakabukod mula sa mas malawak na komunidad ng mga bansang demokratiko. Sa kabuuan, ang pagbisita ni Putin ay hindi lamang isang diplomatic na pagkilos, kundi isang susi na magbubukas ng bagong kabanata sa tensyon na patuloy na lumalala sa ating mundo at magpapaalala sa mundo ng geopolitics ay madalas na nagwawagi laban sa batas kahit pa ito'y internasyonal. Kumbaga, wala nang pake si Putin dahil alam niyang mas malaki naman ang Russia kaysa sa alinmang bansa na malapit sa kanila. Ang mga susunod na hakbang ng mga bansa tulad ng Mongolia ay susubaybayan ng buong mundo, habang ang bawat desisyon ay may potensyal na baguhin ang takbo ng kasaysayan.